Andito sa inyo guys ang pinakamurang Realme smartphone na pwede nyo mabili ngayong 2023. Yes guys, and this might also be ang pinakasulit na Realme ngayong taon. Yes guys, eto ang Realme C51. And syempre kung hindi nyo napansin, naka-yellow ako ngayon kasi Realme, di ba? Also, shout out sa Tanduay, pa-sponsor naman. Ha? Medyo wala na akong stock dito. That's the guy I was telling you about. That's him? Yeah. Go shoot your shot. Also, Realme, padala nyo naman ako. Wala na akong pera pang bili. Naubos ko na sa Tanduay. De, joke lang. So, yun na nga guys. Etong phone to, ang isa sa mga dapat yung pagpilian kapag bibili kayo ng smartphone below 5,000 pesos. Dahil nga, sa kanyang presyong 4,999, meron ka ng 5,000 mAh battery with 33 watts fast charging. Yes, guys. Ang bilis, di ba? Parang ako, mabilis malasing. Also, hindi katulad ko guys na medyo pangit na yung nakikita. Etong phone to ay clear na clear talaga yung kanyang camera with its 50MP AI camera guys. Now, hindi lang yan dahil nga meron din siyang 90Hz refresh rate which is usong-uso ngayon sa mga budget phones. Kaya naman, i-unbox natin to ngayon, magkaroon tayo ng full review, and also guys, challenge ko sa inyo, kapag umabot ang video na to ng 2K likes, ipapamigay ko etong phone na to. Kahit na wala akong pera, ibibigay ko pa rin to para sa'yo. Char lang. So, yun na nga, magsimula na tayo in 3, 2, 1, let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Ngayon, kung makikita naman ninyo, usual lang ng box ng Realme dito. And yun na nga, merong mga specs dito sa likod. And the variant that we have here is the 364. Yes guys, 3GB lang. 3GB of RAM and 64GB of storage. Dahil nga budget yung pinag-uusapan natin, eto talaga yung bilhin natin. Dahil nga, you know, meron namang expandable. Pwede ka naman maglagay ng SD card. So yes, let's take a look and pull na natin to. Dahil nga hindi siya pa ganun. Pa ganito siya guys. Oh, di ba? Lupit. Dare to lip daw guys. Dare to lip. Talon! Ganun. Talon. Tapos, kapag binuksan naman natin to, ayan, andito guys, yung welcome to the Realme family. Yes! Kasama na talaga ako sa family nila guys. Family. Yes! Pa-sponsor naman, Realme. What the? Ngayon, back to the topic. Andito guys, yung kanyang SIM ejector pin. And, of course, hindi mawawala yung makakapal na mga paperworks ng Realme. Realme, save the trees. Bawasan nyo to, ang kapal. Pagkatapos naman yan, andito na yung kanyang jelly case na clear pa rin naman. Even though, ano siya, tawag dito, smoky. Smoky color. So, as you can see, meron siyang color guys. Dark po siya. So, that hindi siya maninilaw. That's good. And, kapag tinanggal naman natin to, eto na nga guys, yung mismong smartphone. Look at that! Ang ganda! Pagkatapos na, nandito ang kanyang cartoon. And, yung kanyang Type-C charging port. And, yung kanyang... Ang hirap. Ang kanyang 33 watts charging brick. Yes guys, 33 watts. 4,999. Wow. Pero yun na nga overall sa pag-unbox natin dito. Okay naman siya. Pero test muna natin to. Malupit. Pwedeng pwede. Hindi pa rin siya nagasgasan. Nice. Now, eto na guys. Ay, mali. Sorry. Now, eto na guys. Si Realme C51. That's the guy I was telling you about. That's him? Go shoot your shot. Eto guys ay nasa kulay na black. As you can see guys, para siyang iPhone, di ba? Para siyang iPhone, di ba? Legit. Oh. Okay, let's go. Saan ka ngayon? Di ba? Black na iPhone guys, unique. Now, before we proceed, as usual, tanggalin muna natin to. Ayan, yung papel na yan. Yung sticker na yan pala. And, pakinggan nyo. Ay? Ganun lang. Wala man lang parang masarap na feeling. Ano ka ba? So, eto na nga guys, si Realme C51 and as you can see, napaka-premium talaga niyang tingnan, especially kapag pang malayuan.
di ba? Pwede nyo na sabihing iPhone kapag meron siyang case. Pero, yun na nga guys, as you can see, eto guys ay merong glass front, plastic back, at saka plastic frame. And dito sa kanyang likod, meron tayong two parts of design, which is ang matte part and the glossy part. Yung kanyang glossy guys ay andito sa kanyang upper, which is nandito rin yung kanyang camera module. In the camera module, meron tayong dalawang camera at isang LED flash. Yes guys, yung tatlong bilog, dalawa lang po ang camera. Yung isa naman, flash lang po yan. In short, pang-uto ng mga hindi nakakaalam kung camera yan o hindi. Dahil nga yung iba, akala nila camera, dahil nga bilog. Now, dito naman sa ibaba, nagustuhan ko talaga yung kanyang logo guys. Dahil nga napaka low-key lang niya. Hindi mo talaga siya mapapansin kaagad. Pero, yun na nga, simplicity is beauty daw, sabi ni Realme. And overall, for me, ang ganda talaga ng kanyang likod. And masasabi ko talaga na parang hindi lang siya 5,000 pesos na type of smartphone. Now, dito naman sa kanyang sides guys. Dito sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Yes, Type-C na po siya, which is goods na goods talaga. And dito naman sa kanyang right side, nandito po ang kanyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner / power button. Yes, meron na siyang fingerprint scanner dito sa kanyang right side. So, goods na yun, di ba? And dito naman sa left side, meron po siyang SIM card tray na nagso-support ng 3 slots. And this is 2 SIM card at isang micro SD card. That is why, expandable pa rin ang phone to, especially dahil 64 gig lang po siya. So, okay na yun. Now, dito naman sa top, wala tayong makikita. Pero dito sa may harapan nakalagay yung kanyang earpiece. Now, is the earpiece considered as the secondary speaker? Well, try natin. Sadly, the earpiece is just an earpiece. So, hindi po siya secondary speaker. Meron lamang single firing speaker ang photo dito sa kanyang ibaba. Now, para sa akin, overall for the build quality of this phone, okay naman po siya. Especially kapag mag-sponsor na yung Realme sa akin. Baka naman. Meron ka ng unique but simple design dito sa inyong likod, fingerprint dito sa side, and Type-C port, which is okay na talaga for me pagdating dito sa price range na to. Now, pag-usapan naman natin yung display netong Realme C51. So, eto guys ay meron ng 6.74-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution, 90Hz refresh rate, and up to 560 nits of peak brightness. Now, para sa akin guys, okay naman yung kanyang display. Except na lang na meron pa rin siyang teardrop design. Ayan, kita nyo naman diba? Pero, for me, okay lang naman siya dahil nga ang nipis ng kanyang bezels dito sa kanyang sides and top. Kaso nga lang, medyo malaki yung kanyang bezel dito sa baba. Yun. So, yun lang. Yun lang? Kapag mahilig kang mag-scroll sa inyong mga social media, mag-swipe here, swipe there, well, definitely smooth na po yung inyong experience with this phone dahil nga meron na siyang 90Hz refresh rate. Yes, because of the 90Hz refresh rate, guys, mas magiging smooth talaga yung lahat na inyong gagawin dito sa screen or display ng phone na to. Wala na yung mga pangit tingnan sa mata, like yung mga frame drops. Wala na yun, guys, dito kay Realme C51. Now, kapag kayo naman, guys, ay mahilig manood ng mga videos, movies, well, nagustuhan ko talaga to dahil nga even though meron siya mga kaparehas pagdating sa size ng display, medyo mas malapad po itong phone na to. That is why kapag ginagamit nyo siya horizontally, mas magiging okay yung inyong experience dito guys, like legit. And kapag resolution naman pag-uusapan, medyo down tayo dyan dahil nga 720p lang. Pero guys, nung ginagamit ko naman ang phone to, ay hindi ko talaga na-feel na parang 720p lang siya. So para sa akin, overall, dito sa display ng Realme guys, okay na talaga siya. Dahil nga kahit nalasing ako, ay nakikita ko pa rin. Diba? Shout out, Tanduay. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong Realme C51. Now guys, pagdating dito, ito ay meron ng Android 13 with Realme UI T. Ano yun? What's this? TT. Ay, wait, bad yun ha. Pagdating sa kanyang processor, ito po ay meron ng Unisoc Tiger T612 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 man pagdating sa kanyang GPU. Etong 4,999 na smartphone ay same lang sa processor ng Realme C53 which is 8,999 ata. So, yun. Halos half the price na pero same lang sila ng processor. Diba? Ang lupit! Ngayon, syempre, nag-gaming ako dito para mapatunayan. And dito sa Mobile Legends, guys, Ultra Graphics with Super Refresh Rate na ang nandito sa Mobile Legends settings niya. Napaka-smooth.
Napaka-playable, walang lag, and walang frame drops habang nagmo-Mobile Legends dito sa phone to. Yes guys, legit po yan. And kapag malakasan yung wifi, wala na talaga kayong problema dito guys. Like, as in, matagal siyang malobat and makakapaglaro ka talaga ng mahabang Mobile Legends dito. Kahit ilang games pa na tuloy-tuloy, hindi ka talaga mamomoblema dito sa phone na to. Perfect na to pagdating sa budget Mobile Legends gaming, di ba? Ngayon, dito naman sa Call of Duty. How about Call of Duty? Okay ba to? Well, actually, tinest ko naman siya dito guys. And as you can see, meron siyang mababang graphics. Low graphics lang and medium frame rate. Pero, pagdating sa paglalaro guys, actually medyo na-surprise ako dahil nga akala ko low graphics. Pero nung naglaro na ako, okay naman pala. Yes guys, playable pa rin yung Call of Duty dito. And pagdating sa gameplay dito sa Call of Duty, medyo may paunti-unting lag talaga over time. Now, for me, pagdating sa gaming guys, pwede na tong tawaging budget gaming phone. Pabor to sa mga babae, like yung mga hindi mga gamer, mga casual use lang, and gusto nila na tumagal talaga yung kanilang smartphone since alam naman natin yung Realme subok na, 'di ba? Matagal na sila in the market. Kaya naman Realme, ka naman. Naghihintay lang ako Realme. Joke lang. Gani! Overall, pagdating dito sa performance ng phone to, okay na talaga siya pag multitask kahit na 3 GB of RAM lang po siya. Yun na nga, kung Realme fan ka talaga, pwede mo namang sumbukan yung kanyang higher version. Ngayon, pag-usapan naman natin yung battery nitong Realme C51. Now guys, ito ay merong 5,000 mAh battery with 33 watts of fast charging. Ngayon guys, kapag charging naman pag-uusapan, meron siyang advertised na 0 to 50% in just 28 minutes. And yung test ko kasi dito guys is 0 to 100%. And nakuha ko siya in just 1 hour and 20 minutes. Which is para sa akin is mabilis naman talaga. Overall, pagdating dito sa kanyang battery, it is definitely amazing to have 33 watts charging. Yes guys, at this price point, 4,999. This is definitely the fastest charging device or smartphone at this price point. So, pagdating naman dito sa kanyang camera guys. So, sabi ng iba, maglagay tayo ng 0.08 MP na parang design lang para, you know, meron tayong dual camera. And sabi naman ng Realme, sige, ako rin. Yes guys, yun yung ginawa ng Realme. Dahil nga pagdating dito sa camera, meron po siyang 50MP main camera at isang 0.08 MP depth. Yes, depth camera daw. Pero actually, design lang talaga to. Dude! What the Joke lang. Pagdating man dito sa inyong selfie, meron po siyang 5MP selfie camera. Ngayon, pagdating naman dito sa inyong photo quality guys, okay lang po siya. Actually, mas maganda pa nga ata to sa mga kapresyo niya. Yes, napaka-natural ng aking skin tone dito guys. Good looking. And also, yung kanyang color reproduction is okay na okay. Kita nyo naman maayos yung aking damit dito guys. For me, okay na okay talaga overall yung kanyang main camera. Especially kapag magte-take kayo ng pictures ng mga bagay, makukuha niya talaga yung tamang kulay. So, for me, kung gusto nyo ng isang natural looking photos and saktong-sakto pagdating sa mga colors, well, okay na okay yung kanyang main camera. Ngayon naman guys, sa selfie, medyo low quality talaga siya, like legit. 5MP lang kasi. And medyo smooth yung aking skin. Kahit na wala naman talaga akong smooth looking skin. Even though naka-off na yung kanyang beautify mode. So, para sa guys, overall dito sa kanyang photo quality, saktuhan lang po siya. Probably, yung kanyang main camera can compete with other brands. Natural looking talaga yung kanyang photos. Ngayon, let's talk about the video quality of this one. Yes guys, ang photo to ay aabot ng 1080p at 30fps sa kanyang back camera and sadly, 720p po pagdating sa kanyang selfie camera. Sad. Pero, as usual, try natin. So, eto na nga guys, yung 1080p at 30fps using the Realme C51 and also yung audio is galing sa mismong smartphone. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon naman, try natin ang kanyang selfie camera. Now, eto naman guys, ang selfie video camera ng Realme C51. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Medyo low quality talaga masyado para sa akin, like yung tinitingnan ko ngayon. Pero yun na nga guys, tell me, comment down below kung ano sa tingin nyo. Now, unang napansin ko dito sa inyong video quality guys is that napaka-dark niya. Kahit na napaka-bright na ng ating background ngayon and things like that, napaka-dark ng kanyang video na nakuha. And yun lang nga, medyo nasad talaga dito guys. And parang kailangan kong uminom. Ay, hindi pala yung tanduay.
Tanduay. Pero yun na guys, overall, for the camera of the Realme C51, kung gusto mo ng isang magandang back camera, pwede na to. Like, kung hindi ka masyadong mahilig mag-selfie, pwede na talaga itong gamitin kung gusto nyong gamitin. Diba? Hoy, bad yun ha. Gets na yun. Ngayon, overall, recommended ko ba etong si Realme C51? Well, definitely, yes na yes. If you're a Realme fan, pwede na etong si Realme C51. Again, medyo kinulang lang tayo sa kanyang RAM at ROM dahil nga 364 lang yung kanyang 4,999 version. Merong mga smartphone na meron ng 8GB plus 256GB at this price point. And magkakaroon ako ng full review niyan sa susunod. That is why, kung hindi pa kayo nakasubscribe, well, definitely mag-subscribe na kayo dahil nga guys, meron akong mapamigay sa aking mga subscriber. Tecno Spark 10C, Tecno Povo Neo 3, iPad Air 1, iPad Mini 1, and many more. Again, challenge ko sa inyo, 2K likes, and ipapamigay ko na naman etong Realme C51 para sa inyong lahat. So, yun lang naman guys. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.